What's up mga kalamlam? So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng maliit na coin box doon sa malaking coin box, yung nakasanayang coin box ng Pisonet. Noon kasi ang ginagamit kong box ay yung mga old model which is nakapackage na gaya neto, pero ngayon tinatapon ko na kasi nga ang disadvantage nito, limited lang talaga yung laki ng monitor, limited din yung space ng mouse and keyboard, hindi gaya nito na pwede kang maglagay ng 24-inch na monitor. Depende sa budget mo. Ang dami na kasi ng nagpipisonet business ngayon. Kaya para makakuha tayo ng maraming customer, mag-upgrade tayo ng ating mga unit. Kagaya ngayon, ang mga games ay kailangan na ng mataas na mga refresh rates. So, kailangan mo talaga ng mga nasa above 100 Hz na mga monitor. So, kung mag-stick tayo dun sa old design na coin box, ay hindi natin ma-upgrade or mapalaki yung monitor natin. Kaya ang ginawa ko ay bumili lang ako ng mga maliliit na coin box gaya nito. At para mas makatipid, ako lang din ang nag-install ng timer ng coin slot at ng outlet. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng maliit na coin box at paano ito ikabit sa system unit papuntang coin box. So, ito na po yung kikailanganin natin para makabuo ng isang coin box para sa ating system unit. So, ito na po yung coin box. Nabili ko lang po ito sa halagang 500 pesos. Second hand na kasi ito. At kailangan din natin ng screwdriver at meron din po akong lumang timer dito mga kalamlam. So ito po yung gagawin natin, gagamitin natin para sa coin box. And as you can see, ito po yung mga old box ko. Ganito po talaga yung mga unit ko noon, way back 2012 or 2013. So ngayon pinalitan ko na kasi hindi talaga magkasya yung 24-inch na monitor dyan. Kita nyo naman, oh, ang liit lang talaga ng space. So sige na, simulan na natin ang pagsiset up ng coin box na ito. So nabili ko lang to ng 500 pesos, may kasama siyang coin slot pero papalitan ko po ito ng bagong coin slot. So unahin natin yung timer, mga lumang timer na po ito pero magagamit pa. So ang mga presyo ngayon ng mga bagong timer ay I think nasa around 250 to 300 pesos. Magdepende po yan sa lugar nyo. So eto na, isuscrew lang natin to dito. Ang hirap talaga pag wala tayong cameraman. Now, pagkatapos nating ma-install yan, isusunod naman natin yung wire na nagko-connect sa timer para doon sa system unit. Ito po yan. Kasama na po yung wire pag bumili kayo ng timer. So, ayan. So, pagkatapos yan, ito naman yung 4-digit timer. Itong wire na to. So, ang gagawin po natin is ikabit po natin ito doon sa yan. Diyan po natin ikabit using screws or any materials like glue. Basta as long as madikit mo lang siya dyan. So eto na, nadikit ko na using a thumbtacks. So ayun, natapos na rin natin ikabit yung digital timer na, yung 4-digit timer na yan. At eto namang coin slot. So papalitan ko po ito ng universal coin slot. Pero sa ngayon, ito lang po muna yung gagamitin natin. Kasi ang coin slot na ito ay maraming issue. Pwede mo itong hulugan ng piso na malapad. Tapos yung time niya is 5 pesos. So lugi na po tayo niyan. Now this time, ikabit naman natin yung wire na nagko-connect sa coin slot papuntang timer. So eto yung wire na yan. So yan, kasama na po yan sa coin slot pag bumili kayo. So dito mo yan ikabit sa bandang 5 pesos. Kasi 5 pesos tong coin slot na to eh. So, dito mo yan ikabit sa my right side. Kasi yung left ay sa piso po yan. So, ayan na. Nakabit na natin yung wire na nagko-connect sa coin slot at saka sa timer. So, ayan. Pwede na. Andyan na rin po yung wire na nagko-connect sa timer papuntang system unit. Ang kulang lang talaga nito is yung outlet. Which is dito ko po yan ilagay. Pero sa next video na po natin gawin. Kasi hindi pa po tayo nakabili ng outlet. So, ayan na. So, pwede na natin itong ikabit yung system unit at saka yung coin box. Hindi na muna natin to i-connect sa monitor kasi nga wala pa tayong outlet para sa monitor. Okay, so itong wire, ipapakita ko sa inyo itong wire na to. Ito yung wire na nagko-connect sa coin box at saka sa system unit. Yan. So, ang gagawin natin yan, ipapasok natin to dito sa may maliit na butas. Diyan.
At i-connect natin to sa dalawang wire lang na galing sa power supply. Yung sa akin, yung kulay yellow at saka black yung ginagamit ko. Bale, dito po tayo kumukuha ng supply ng kuryente sa system unit para sa timer. Kasi yung ibang setup, bumibili po sila ng sariling power supply, yung maliit. Pero dito, pwede nang gamitin yung power supply ng system unit para gumana po yung timer. Yan, pwede kayong kumonekta dito sa yellow at saka sa black. So ayan, na-attach ko na po yung yellow wire at saka yung black wire. So yung brown na wire, dyan ko sa yellow inilagay at saka yung black sa black naman. At make sure na hindi sila magkadikit. So kailangan takpan natin yan ng electrical tape para hindi siya masusunog. So ayan, pagkatapos nating matakpan ng electrical tape, so pwede natin itong i-test. So ikabit na natin itong power cable. So ayan, nakakabit na po yan. So hindi pa natin kinabit yung mga peripherals, yung mga VGA. Kasi nga, titest muna natin tong setup kung gagana ba. Ayan, gumana nga mga kalamlam. Kung makikita nyo, ayan, gumana po yung timer natin. Now, this time, hulugan po natin ang 5 pesos kung ma-detect ba niya. Ayun, saktong-sakto mga kalamlam. Nasa 35 minutes po yan. So, bale, kayo na po ang mag-a-adjust kung magkano po ang rate per piso nyo. So, ayan na. So, kung gusto nyo magpalit ng maliit na coin box gaya neto, kayang-kaya nyo na po yan. Bale, ang kulang na lang neto is yung outlet na lang. At ituturo ko po yan sa inyo next video. So, ayan. I hope meron kayong natutunan sa video na ito. At kung meron naman po kayong katanungan tungkol sa pagpipisunit business, so please do comment lang down below para magawa natin ng video. So hanggang dito lang po tayo mga kalamlam. Please don't forget to like and subscribe.